Ito po. Sabi ng simbahan, merong tinatawag na sanctifying grace. Pangalawa, actual grace. Pangatlo is sacramental grace. Pang-apat, extraordinary grace o charism. Ang panglima is the state of grace. State of grace. So ngayon, ito po yung pag-aralan natin. Okay? Excited ba kayo? At sa pag-uwi nyo, huwag kayong mag-alala dahil live naman tayo. Ilagay naman natin sa live natin yung mga types of graces. Dito tayo sa una. Itong una, sanctifying grace. Gratia sanctificans. It is called habitual grace. Sabi ng catechism natin, 2000, CCC 2000, sanctifying grace is an habitual gift, a stable and supernatural disposition that perfects the soul itself to enable it to live with God, to act by His love. Yan po yung official teaching ng simbahan. So binabasa ko lang para marinig din nyo officially yung statement ng simbahan. Anong paragraph? CCC 2000. Ano bang kahulugan nito? Habitual. Meaning, kahit saan ka pupunta, it is your nature. Grasyang makasantos. No, santos ka dire. Santos po kagabot sa balay. Dili santulon. No. Habitual. Consistent. Pagdating mo dun sa trabahuan mo, santos po ka. Kaya habitual gift. No? Hindi ka lang maging mabuti kapag may titingin sa'yo. Hindi ka lang maging mabait kung may tumitingin sa'yo. No? Kahit walang tao. No? Yung kabaitan mo ay hindi dependent sa mata ng mga tao. Sanctifying grace. A stable. No? Infused, not earned. Ano ito? Ang sanctifying grace? Not earned. Dahil mabuti ka, makatanggap ka ng sanctifying grace. Hindi. Hindi bunga sa kabaitan mo. Hindi bunga sa mga magandang gawain natin. Infuse. It is the initiative of God. No? Not earned. And abides in the soul. Laging nasa kaluluwa. Unless lost by mortal sin. Kailan ito mawawala sa atin? Kung makasala tayo ng mortal sin. You never have sanctifying grace. Makes the soul holy, pleasing to God, and partaker of the divine life. The grace of Christ is the gratuitous gift that makes to us of His own life, infused by the Holy Spirit into our soul to heal it of sin and to sanctify it. Infuse. So kailan ba ito na infuse? Ano yung infuse? Binigay ng Panginoon sa atin. Hindi dahil mabait tayo. Kailan? Sa sacrament of baptism. Yung bata na bagong nabinyagan, santo na po yun. Living saint po yan. Wow. Kaya nga, wag na ninyong patagalin yung bautismo sa anak ninyo, sa apo ninyo. Hindi kailangan yung handa. Ang importante, mabautismuhan yung bata. Di ba? Nagdepende tayo kailan lalaki yung biik. Unya ra kumudako na ning bakten. Di importante nimo ang handa kaysa pag-receive sa grasya sa Diyos. Ano yung bunga when the sanctifying grace is infused to our soul? It removes, it heals our sin and sanctify the soul of the child. Wow! No? Kung alam lang ninyo, yung una, tradisyon natin, nandun pa sa ospital yung nanay. Yung anak din ala na sa
simbahan para mabautismuhan. Totoo, hindi? Nung una, yun ang practice nila. Pero ngayon, mamaya na. Kapag lalaki na yung biik, kung masakit yung biik ninyo, bibili na naman tayo ng ibang biik. No? Oh, biik ba yun? Baktin? Basta mo ito. No? Ano pang sabi? Receive principally at baptism. Kailan? In the baptism. Justification has been merited for us by the passion of Christ. Saan galing ito? Sa pagpasakit ni Kristo dun sa cross. Yan ang bunga, merito ng pagpasakit ng Panginoon sa atin. Hindi yan galing ni Father Darwin. Yung sanctifying grace, hindi yan galing sa amin. Galing yan sa ating Panginoong Jesucristo. Bigyan natin papuri si Jesus, ang ating Panginoon. Anong bunga nito? Justification. Malinis tayo, maging matuwid tayo dahil dito. It is conferred in baptism, the sacrament of faith. Ano yung baptism? Sacrament of faith. CCC 1992. The Most Holy Trinity gives the baptized sanctifying grace, enabling them to believe in God, to hope in Him, and to love Him. So kailan natin the first infuse of the Holy Spirit is in the sacrament of baptism. Alam nyo, yung mga bata na nabautismuhan, banal yun. Banal na banal. No? Wow. No? The merit of man before God is due to God's gratuitous initiative. Grace has the first place. Sanctifying grace is the soil in which faith believes. Hope, trust, charity loves. Without it, these virtues cannot exist in their supernatural form. Kung walang sanctifying grace, kung hindi tayo nakatanggap ng sanctifying grace, lahat ng kabutihan mo ay walang supernatural form. Natural lang. No? So maging malawak yung magandang asal mo, yung magandang ugali mo, when you are doing it with foundation grounded to the sanctifying grace. Amen? Bakit hindi pa natin na-convert yung bawat isa sa atin? Because we never received the sanctifying grace. Bakit hindi pa natin nabago yung sarili natin? Because we are contented on the ordinary goodness that we have done. The natural goodness that we are doing. Amen? Bakit yung mga santo, hanggang ngayon, na-touch pa rin tayo, na-move pa rin tayo? Because they are living in sanctifying grace. Without it, lahat ng mga human virtues natin, at mga magandang plano natin, these virtues cannot exist in their supernatural form. Lahat ng mga kabutihan natin, natural lang. But when you do it, living in sanctifying grace, abiding your life with the sanctifying grace, ano mangyari? Your life will receive a supernatural form. No? Kaya nga, yung mga ordinaryong santo, grabe yung kanilang influensya. Bakit ba ako na-move sa santong ito? Hindi ko siya naabutan na. Hanggang ngayon, na-touch pa rin ako. Because of that. No? So, ngayon, paano natin ma-restore yung sanctifying grace? No? Dahil kasala naman kami, Father. No? So ito ang sabi sa Canon Law 842, paragraph 1, a person who has not received baptism cannot be admitted validly to other sacraments. Kailangan, unahin natin, mangumpisal ka, wala ka pang bautismo, una muna ang bautismo. Hindi ka mangumpisal. Para ding motor. Kung magpa-andar ka ng motor,
Anong unang gawin mo, di ba? Primera. Ingansa mo yung primera. Kung litso ka ng kwarta, mamamatay yung motor, hindi makatakbo. Totoo, hindi. So, anong gawin natin? Primera gracia, let us receive first the primary grace. It is called sanctifying grace in the sacrament of baptism. Okay? Kailan ba mawala yung sanctifying grace? When we commit mortal sin. Mortal sin results in the loss of charity and the privation of sanctifying grace. Meaning, privation, nawala yung sanctifying grace natin dahil sa ating kasalanan. Anong klaseng kasalanan? Mortal sin. But kailan ba ito ma-restore? May pag-asa pa ba, Father? Nagkasala kami. Sanctifying grace is restored through sacrament of confession. Kaya nga, ngayong hapon, may dalawang pari tayong tinatawagan. Si Father Pablo, Father Albert. Kinukuha natin sila para sa inyo, para makakumpisal kayo. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Alam nyo, when you confess today, you are receiving and restoring sanctifying grace. You are full of grace. Not because of your goodness, but because of the love and mercy of God. Ato-ato na. Harap mo sapa. Excited na pa mo mangumpisan. Hoy. Sanctifying grace, no? CCC 1446, Christ instituted the sacrament of penance for all sinful members of His church. Ano pa na ang rason? Bakit binigay niya yung mga sacrament? For the sinful members of the church. Para sa atin. Grabe yung Panginoon, no? Blessed na blessed po kayo ngayon. To restore them to grace. Oh, may paraan pa. No? May malaki pa yung pag-asa para sa ating lahat na nandito. Amen! God is good all the time. Hindi ordinary grace ang bibigay niya sa iyo. Sanctifying grace. Confession restores. Justification restores. Sanctifying grace. CCC 1468, the whole power of the sacrament of penance consists in restoring us to God's grace and joining us with Him in an intimate friendship, not only giving you the sanctifying grace, but intimacy with Him. Hindi basta-basta na. Kaya nga, kung may regular confession tayo, tutubo tayo sa kanyang closeness. Uy, ang ganda pala ng Sacrament of Reconciliation, ha? At sabi naman sa canon law, sabi sa canon law, ito po ang sabi sa canon law. So sa pamagitan ng grasya ng Diyos, we will be restored again. Not only the Lord is restoring us, but elevating our relationship to Him. Renewal. Parang renewal yan pagpunta natin sa confession. Wow! No? Sana po ay hindi tayo mawala ng pag-asa sa paglapit kay Kristo sa pamagitan ng Sacrament of Reconciliation. CCC 1989. Sabi dito, the first work of the grace of the Holy Spirit is conversion. So anong bunga? Justification, yung maging matuwid tayo.
yung matuwid tayo sa harap ng Diyos, hindi dahil sa kabutihan mo. Hindi dahil sa sarili mong gawa. You are justified by His initiative, by His own merits, not our merit. Amen? Maging meritorious yung magandang ginagawa mo ngayon because you are living in sanctifying grace. No? You magnetize your family members. No? You magnetize your community. Pero kung walang sanctifying grace, hindi tayo makamagnet. Kaya nga magkakanta tayo sa Batu Balani sa Gugma. Magnet mo na. Batu Balani sa Gugma. We become a magnet of God's presence. We become magnet of God's loving nature. We become God's loving magnet of His mercy, compassion, and charity. Justification detaches man from sin and restores friendship with God. So, na-restore na yung pagkaibigan natin sa Panginoon. Canon Law 916. A person who is conscious of grave sin is not to receive the body of the Lord without prior sacramental confession. So, kung meron tayong mga kasalanan, go to the sacrament of confession, especially the grave sin or mortal sin, without prior sacramental confession. Because sanctifying grace must first be restored. Must first be restored. So, kaya nga may mga pari ngayon. Okay? Para po yan ma-restore tayo sa sanctifying grace. Huwag kayong mahiya. Wala naman kayong hiya. No. Umpisal kayo. Lahat tayo mga umpisal. No. This week, yung schedule ko for confession. Every month, meron akong schedule talaga na mga umpisal. Kapag hindi mo yan ilagay sa kalendaryo mo as your priority, makalimot ka. Umabot na pala ng 2 buwan. Hindi pa ako Kaya nga may center tayo. At sisikapin namin sa abot na makakaya namin na may pare dito, maliban sa akin, para mabigay sa inyo yung sacrament of reconciliation. Kaya nga tinatawag itong lugar na ito malinaw. Because only Jesus can give you malinaw. Malinaw na mata. Malinaw na isip. Malinaw na pakiramdam. Malinaw is Tagalog, no? Malinaw? Bisaya ba ng malinaw? May Tagalog din, di ba? Malinaw, tinaw man na. Malinaw sa mata. Malinaw ang isipan. Malinaw is, no? Lila buhol. No? Pasalamat pala ako sa mga nag-donate ng 700 sacks of cement para sa ating pagtayo, sa ating building, sa exorcist chamber. Yung exorcist chamber is a formation and training center. Sa mga pari, susunod na, gumatayo na natin yan, magbigay tayo ng exorcism course sa mga pari or deliverance course sa mga team niya. No? Every semester may one training, second semester, no? Para marami tayong matulungan sa iba't ibang mga parokya. At meron na tayong mga pari na na-train, nung nandun pa tayo sa Valencia, walang magandang lugar doon. Hindi maganda yung, hindi conducive yung lugar natin. Pero dito conducive na po. At maraming salamat sa mga tumutulong. Isa lang na sakong simento hinihingi ko, pero nakatanggap na ako ng 700 sacks of cement ngayon. Wow! Salamat sa inyo, Grabe naman kayo, ina-exaggerate nyo naman. No? Matapos na ito, bago matapos ang taon. Amen? No, sa sunod na taon, no,
Yung ano naman, parang spiritual rehabilitation sa mga pasyente natin. Pero yung mga hindi pasyente, doon kayo sa labas, matulog. Sa mga kailangan ng rehabilitation. Para ba ding drug addict, no? Ay rehabilitation sila. Meron din tayong spiritual rehabilitation. Meaning, restoration from the contamination of the evil spirit in our lives. Kailangan sila masamahan. Kahit mga isang buwan, masamahan sila, doon maging matatag na sila sa mga pagsubok sa labas. Kapag walang mag-process sa kanila, hindi sila maging malakas. Amen? Natutuwa ba kayo? At yung pangatlo is yung chapel. Concrete na po ang itatayo natin. Hindi na po ito dahil sa Panginoon yan eh. Di ba? So, ibibigay natin yung the best na chapel, the best na chamber, the best na spiritual purification sa mga biktima ng kaaway natin. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Totoo? God is good all the time. Oh, praise the Lord. So, manindog ta.